Itinuring na breakthrough ng Solicitor General para sa isang legal na aksyon ang nagmatch na fingerprint sina Mayor Alice Guo at Chinese national na si Guo Huaping. Pero gusto pa niya ipasuri ayon sa mga abogado ni Guo na pinayuhan pa siyang tumakbong muli sa 2025 elections. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang alien fingerprint card mula sa NBI master files na naglalaman ng fingerprint ng isang Guo Huaping na isang Chinese national. Base sa dokumentong may petsang March 2006, ipinanganak si Guo sa Fujian, China noong 1990 sa amang si Guo Jianzhong at inang si Li Wenyi. Ikinumpara ito sa fingerprint ni Banban Mayor Alice Guo sa biometric printout ng NBI at ang resulta, si Guo Huaping at Mayor Guo ay iisa. Pero ang kampo ni Guo, susuriin din daw ang mga sinasabing fingerprints sa oras na ginamit itong ebidensya laban kay Guo. I'm sure gagamitin nila yan sa pag-file nila ng mga cases. So that will be the best opportunity for us to examine the validity, genuineness, due execution at saka source ng mga documents na yan. Ang source niyan, may chain of custody tayo dyan eh. Paano yan, saan nagaling yan? Sabi ng Solicitor General, breakthrough ang findings ng NBI. Ayon kay Soljan Bernardo Guevara, pinag-aaralan nila kung tatayong mag-isa ang co-warranto petition o kung kailangan ng iba pang legal action. Ano man daw ang isasampa ng Office of the Solicitor General, iba pa ito sa administrative o criminal action na maaaring i-file ng Ombudsman, Department of Justice at iba pa. Ang co-warranto petition ay paraan para makwestiyon ang karapatan ng isang tao na humawak ng pwesto sa gobyerno. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, sa co-warranto, mababaliwala ang pagka-mayor ni Guo mula umpisa. Bukod dito, nirekomenda ng Philippine Statistics Authority sa Solgen na ipakansela ang Certificate of Live Birth ni Guo. Kung irregular yung birth certificate, walang isang essential na dokumento para nakapag-file siya ng certificate of candidacy in the first place. So, kumbaga, the rug will be pulled out from under the campaign she conducted, the electoral victory she posted, at yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na solid na ebidensya ang findings ng NBI. Sabi niya, hindi na pwedeng ma-deport ang mayor sa China. Marami daw kasi itong mga kasong haharapin sa Pilipinas. Iniimbestigahan din ng Ombudsman si Guo at pinatawan ito ng preventive suspension kaugnay sa graft charges na isinampa ng Department of Interior and Local Government. May nakasampa ring reklamo laban kay Guo sa DOJ kaugnay sa human trafficking na nag-ugat sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. Pero kulang-kulang 4 na buwan na lang. Sa Oktubre, filing na ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa iba't ibang posisyon. At ayon sa abogado ni Guo, pinayuhan niya ito na tumakbo muli bilang mayor. Ako, ina-advise ko siya tumakbo para naman yung mismong bayan ng Bamban ang humatol sa kanya. Hindi yung mga technicalities na binabato sa kanya. Sabi ng COMELEC, kung walang final judgment laban dito sa hukuman, walang hadlang sa filing ng COC. Pero pwede rin itong ma-question sa COMELEC. Bago yan, maaari din daw nilang kasuhan si Guo sa korte kung may ebidensyang nagsinungaling siya sa kanyang Certificate of Candidacy nung tumakbo ito bilang mayor. Violation ng Omnibus Election Code, lalo na yung misrepresentation. Yung misrepresentation, ito yung hindi pala siya Pilipino. Kaya dahil sa mali yung kanyang pagkakadeclare. Basta po meron ng findings ng OSG, huwag po magalala ang lahat. Gagawin po ng Commission Election. Duty naman po namin yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Isa na namang barko ang inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. Sa televised statement ng military spokesperson ng grupo, sinabi nitong tinarget nila ang barkong Sea Joy gamit ang drone boat at ilang pang missile at drones. Inatake raw nila ito dahil sa umunoy paglabag sa ban decision kaugnay sa pagpasok ng mga pantalan na inookupahan ng Palestine. Inaalam pa ng GMA Integrated News sa Department of Migrant Workers kung may mga Pilipinong nadamay sa pag-atake. Sinabi rin ng Houthi na may tinarget din silang barko sa Haifa port ng Israel sa isang joint military operation kasama ang Islamic Resistance in Iraq. Sabay-sabay na earthquake drill ang ikinasa sa iba't ibang lugar sa buong bansa
Nagsanay ang mga lumahok sa kung paano mag-duck, cover and hold pag lumindol. Kabilang sa nakiisa ang mga nasa opisina ng gobyerno gaya po sa Malacanang, pati sa iba't ibang city hall, munisipyo at kapitolyo. Gayun din ang iba't ibang kumpanya at organisasyon. Ang earthquake drill ay paghahanda rin sa kinatatakutang The Big One o malakas na lindol sa Luzon na hindi tiyak kung kailan pero posibleng mangyari anumang panahon. Mga kapuso, ngayong weekend magiging maalinsangan sa umaga o tanghali pero may mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Patuloy na iiral ang easterlies o yun pong mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. At bukod sa alinsangan, posible rin niya magdulot ng thunderstorms na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maraming uulanin bukas gaya ng Central Luzon, Bicol Region, Panay Island, Barm, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen kung saan posibleng maranasan ang malalakas na buhos bandang hapon. Posibleng maulit yan sa linggo at may matitinding ulan na rin sa Palawan, Negros Provinces, Eastern Visayas at halos buong Mindanao. Sa Metro Manila may tsansa rin ng ulan ngayong weekend, lalo na bandang hapon at gabi, kaya mag-monitor po ng mga thunderstorm advisory. Samantala, sa mga nakalipas na linggo, unti-unting nakabawi ang bansa mula sa epekto ng El Nino kung pag-uusapan ang rainfall. Sa datos ng Pag-asa mula June 1 hanggang kahapon, nasa near normal ang dami ng ulan na natanggap sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central at Southern Luzon, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Above normal o mas mataas naman sa inaasahang dami ng ulan ang naranasan sa Zamboanga, Sibugay, Basilan, Sarangani at Davao Occidental. Simula na sa Lunes ang hulaan sa tunay na killer ng isang character sa murder mystery series na Widow's War. Ang bagong serye sa GMA Prime sumukat din daw sa kakayahan ni Carla Abellana. Makichika kay Nelson Canlas. Sa pagpapatuloy ng kwentuhan with Carla Abellana sa GMA Integrated News Interviews, ipinunto niya ang kaibahan niya sa karakter na si George sa murder mystery drama series na Widow's War na mapapanood na sa Lunes. Ako naman tahimik lang, yung ganong hindi naman ako outspoken, hindi naman ako extrovert, hindi ako yung mababasa mo kaagad kung may gusto siya or ayaw siya sa isang bagay or isang tao. Mabuti na lang daw ay marami siyang natutunan sa kanyang nagdaang serye na Stolen Life. Naging parang stepping stone siya. Parang naging warm up ko bigla yung role ko doon or roles ko sa Stolen Life. Medyo palaban ka na. Medyo palaban na yun. So, yun yung mga practice yun sa akin. Thankfully dito, meron akong yung parang kumbaga may beginner's course na akong napasa. Nagugulat nga raw siya kung paano sila magsakita ng kaeksena niyang si Bea Alonso sa Widow's War. Walang daya ang mga sabunot, sampal, at pagbubuhat ng kamay. Mabuti na lang daw at game ang kaeksena para ma-explore niya ang side niyang hindi niya kayang gawin sa totoong buhay. Lahat naman yung totoo, ayaw din naman namin yung dinadaya. Kasi baka yun yung mag-register sa screen kapag medyo soft, yung ganyan, or alanganin. Pero, we're both naman professional. So after a take, minsan may tatawanan pa kami or parang walang nangyari. Pero kahit malayo sa kanya ang role, na-inspire daw siya kay George. May ilang katangian daw siyang gusto niyang madala in real life. She inspires me to be more outspoken, to be more confident. Kapag meron siyang alam na hindi tama, sasabihin niya talaga. Hindi niya itatago yun. Yun yung mga natututunan ko kay George na oo nga naman, para hindi ka matapakan. Hindi nila isiping, I can control you or what, di ba? Pwede kitang apihin or abusuhin. Maganda na yung, sasabihin niya talaga pag hindi na tama. So maganda yon. I need to use my voice more. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nakikitang banta ng NAMFREL ang pagsamantala sa Artificial Intelligence o AI sa pagpapakalat ng fake news sa election 2025. Kaya pinaplanong bumuo ng Code of Conduct sa paggamit nito. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Kung
Kung naglipa na ang mga troll na nagpapakalat ng mali impormasyon sa internet nung nakarang eleksyon, malamang daw artificial intelligence o AI na ang papalit sa kanila sa eleksyon 2025. Yan ang sinabi ng NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections. We've seen, the works of troll armies in the last election cycle where a lot of fake news went around social media. AI, it's going to take this role. So it's going to be cheaper now to run a campaign using AI and will replace the troll armies. Ang artificial intelligence ay teknolohiya na gumagaya sa human intelligence o talino ng tao. Halimbawa, kaya nitong gumaya ng mukha o boses na parang totoo kung panonoorin sa social media. Kaya nagsagawa ang NAMFREL at University of Asia and the Pacific ng roundtable discussion para bumuo ng Code of Conduct on the use of artificial intelligence sa election 2025. Ang Code of Conduct daw ang gagabay sa lahat ng stakeholder ng eleksyon para gawin ang ethical at naaayon sa moralidad. Sa ganitong paraan, hindi na raw kailangang magpasa ng batas para magpatupad ng government control laban sa maling paggamit ng AI. We're not pursuing active regulation but rather self-regulation by the stakeholders. Ipapasa raw nila sa COMELEC ang mabubuong Code of Conduct na maaring magsilbing gabay ng mga kandidato, political party, election monitoring group, COMELEC, social media platforms at iba pa. Wala po tayong batas na nagre-regulate ng social media sa Pilipinas. Kaya ang tanong, kung gano'n, pwede ba, kaya ba, paano ba re-regulate ng COMELEC yung mga yan, lalo pa kung ito'y padadaanin sa social media. Bukas naman ang COMELEC sa pagtalakay sa Code of Conduct kaugnay sa AI. Magkakaroon daw sila ng forum tungkol dito at iimbitahan nila ang NAMFREL. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.